ang mga pangyayaring nagaganap sa daigdig ng mga espiritu sa kasalukuyan ayon sa Biblia. Meron pong mga pangyayaring nagaganap. Kuminsan hindi natin namamalayan, mga kapatid. Kaya nga pagka tayo nagpapasalamat sa Diyos, nasasabi natin, salamat po Panginoon sa lahat ng iyong mga kabutihang ginagawa sa amin. Pati na po dun sa hindi na namin alam, maraming bagay na hindi na natin alam, mga kapatid, na nagaganap sa ating paligid, na ginagawa ng Diyos sa atin. Yung malaman mo ang isang bagay nangyayari, na hindi mo naman nakikita, pero nangyayari pala. At ma-realize mo na, yung hindi mo nakikita may nangyayaring pagbabaka, pag-aaway, giyera, na yun nangyayari para paboran ka, para ikaw ay iligtas, para ikaw ay proteksyonan. Lalo mong maiisip kung gaano kadakila ang Panginoon na nag-iingat sa kanyang bayan. Alam niyo yung pag-iingat ng mga manggagawa namin, nakikita niyo yan Mararamdaman niyo yan na iniingatan kami na malasakit ka ng manggagawa at ikaw ay inaakay. Pero alam niyo ang talagang tagapag-ingat natin, yung nasa 127.1 ng Aklat ng Awit. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Yung salita dyan na malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Meron kasing bantay pero walang kabuluhan yung bantay, malibang ang Diyos ang mag-ingat sa bayan. Alam niyo po ba yung bantay kung sino? Pakinggan niyo sa isang talata ni Ezekiel, Kapitulo 18. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sa Kapitulo 3 at 17. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Yung salita ng Panginoon sa mga pastor ng Israel nung araw, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya ipanguna mo sa ganang akin. Pagka sinabi ko sa masama, at hindi ka nagsalita, sisiyasatin ko ang dugo niya sa iyong kamay. So, ang pagbabantay ng bantay na tao, magsasalita ka, magtuturo ka. Pero hindi naman pwedeng bantayan mo ang kapatid sa lahat ng oras, kagaya nyo. Pag alis nyo sa convention center, paano ko pa kayo makikita? Paano ko pa kayo maaaring ipagmalasakit? So walang kwenta kung kami lang ang bantay. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang gumagawa ang nagsisipagtayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Alam nyo mga kapatid, ang talatang ito, iyon ang aking parang kapayapaan sa puso. Pagka dumadating sa akin yung
naaalala ko ang mga kapatid. Halimbawa, mayroong lindol, mayroong baha, mayroong gera. Napapasok sa isip ko yung hindi ba kagaya nung araw na may gera sa Iran at saka sa Iraq. Wala naman akong inaalaalang masyado dahil wala naman tayong kapatid sa Iraq, wala naman tayong kapatid sa Iran. Pero ngayon, pagkahalimbawa, mayroong may gera, mayroong lindol, mayroong tsunami, naalala ko agad, mayroong kapatid sa lugar na yon. Nagtatanong agad ako kila kapatid na Efren, ano ba ang balita niyo sa mga kapatid? Halimbawa, diyan sa Pilipinas may baha. O halimbawa, yung aking mga apo, yung aking mga anak, malayo sa akin. Naisip ko lagi yung talata na malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit pala ako wag nang matulog sa pag-aalala, kahit ako ay wag nang umiglip, walang kabuluhan din. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan. Yung talata na yan, mga kapatid, ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng kalooban. Alam ko na ang magagawa ng pag-iingat ng Diyos ay hindi ko kayang magawa. Ang nagagawa ko sigurong kapiraso yung magpaalaala sa inyo at ituro ko yung nalalaman kong salita ng Diyos. Pero pagkatapos nun, pag alis nyo sa convention center, pag hindi ko na kayo nakikita, wala na akong ibang inaasahan kundi yung pagbabantay ng Diyos. Yun ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng kalooban. Kaya mga kapatid, kung hindi natin alam ang nangyayari sa daigdig ng mga espiritu, hindi natin mapapahalagahan o maa-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa atin. Mayroong mga espiritu sa paligid. Dalawang klaseng espiritu. Espiritong masama na malulupit. Parang mga tao na malulupit. Walang awa sa kapwa. Walang malasakit. Kung nakakita na kayo ng mga kapwa na pumapatay at sumasakit sa tao, mayroong masamang kalooban, may tanim na galit, malupit, walang katarungan, alam na natin na mayroong masamang espiritu na nag-uudyok sa tao ng kalupitan laban sa kapwa. Yun ay yun lamang ating nakikita. Meron tayong hindi nakikita, mga kapatid, nagaganap sa paligid. Yun po ang lagi kong naiisip. Nagdaramdam ang kalooban ko pagka, bakit merong ganong mga tao? Wala namang ginawang masama sa inyo.
si kapatid na Daniel. Bakit mayroong ganong mga tao? Kung minsan kamag-anak ko pa ang nagpapasama dun sa aking anak na nakakatulong kong magmalasakit sa mga kapatid. Bakit kayo mayroong ganong mga diwa? Bakit kayo naiinggit? Wala namang kayong karapatang mainggit. Alam nyo mga kapatid, meron dalawang realidad sa buhay. There are two realities in life. The material and the spiritual. Mayroong dalawang realidad o katotohanang nagaganap sa buhay ng tao. Ang material at ang spiritual. Mas mahalaga po ang spiritual. Nandun ang tunay na mga bagay na mas malalakas at mas matitindi. Kung nakakakita tayo ng masasamang bagay na material, yun po'y manifestasyon ng lalong masasamang bagay sa mundo ng mga espiritu. Mayroon pong mundo o daigdig ng mga espiritu. At yan ay nasa ating kapaligiran. Kung hindi natin nararamdaman, hindi ibig sabihin wala nun. Mayroon nun mga kapatid. Dapat aware tayo. Meron tayong kamalayang, merong katotohanang daigdig ng mga espiritu. Bibigyan ko kayo ng mga ideya. Pasensya na kayo kung gabihin kayo ng kaunti. Para maintindihan ninyo na tayo'y hindi gumagalaw lang sa bagay na nakikita natin, mga kapatid. Dapat din nating malaman na mayroong daigdig ng espiritu na hindi natin nakikita, na hindi natin namamalayan kung anong nangyayari. Kung minsan, pakinggan nyo, sa 8:26 ng Lucas hanggang 31. At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo at malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, "Anong pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat ipinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao. Sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal. At pagka pinapatid ang gapos, ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sinabi niya, "Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya." At ipinamamanhik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Doon nga'y may isang kawa ng ninyo, mga kapatid, yung ulat na ating nabasa, may isang tao na napakaraming demonyo sa kanya. Pulutong ang demonyong nasa kanya.
Ang sabi ng demonyo sa ating Panginoong Jesus, wag mo akong pahirapan, sabi niya. Anong ipapakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw ng anak ng Diyos na kataas-taasan. Ipinamamanhi ko sa iyo na wag mo akong pahirapan. Tingnan ninyo ang mga demonyo. May napansin ka ba, Sis Luz, sa demonyong ito? Yun nga po, sabi po niya sa Panginoong Jesus, ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan. Pero ano ang ginagawa niya dun sa taong kanyang sinatahanan? Di ba pinapahirapan niya? Pinapahirapan po niya. Oo, pinapahirapan niya. Malulupit itong mga walang yan demonyong ito eh. Opo. Pero mo, yung tao, ginagawa niya, sinisira niya, winawasak niya yung tao. Yung taong kanyang inaalihan, hindi na tumitira sa bahay, sa mga libingan na tumitira. At kahit itali mo ng gapos na damal, ay nakakawala pa rin kahit bakal pa ang igapos mo sa lakas ng demonyong tumitira sa kanya. At hindi na siya tumitira sa bahay, sa libingan na, ayaw pa siyang pagdamitin. Talagang ang layo ng mga demonyo, wasakin ng tao, mga kapatid. Eh nung siya naman ngayon ay mamit ni Kristo, kung mo alam niyang may kapangyarihan ng Panginoong Jesus, siya naman ang nagmamakaawa, wag mo akong pahirapan. Tingnan nyo? O di ba yan unfair? Yang mga demonyo, unfair? Nakikita mo yung punto ko ron, kapatid na Luz? Opo, siya po ayaw niya na siya'y pahirapan ng Panginoong Jesus, pero siya naman pinahihirapan naman niya yung taong inaalihan niya. Napakaraming espiritu sa paligid. Lahat ng yan, kalaban natin yung mga masasamang espiritu na yan, Sis Luz. Tama po. Tatanungin kita, hindi kaya tayo matatalo? Hindi po tayo matatalo? Hindi ba malaking panganib na matalo tayo? Yun nga po, parang binivisualize Parang kasi, pag may kaaway ka, nakikita mo, at least alam mo kung saan ka pupunta, nakikita mo siya eh. Pero yung espiritu, hindi mo nakikita eh. Kaya malamang matalo ka eh. Totoo diba? po. Tama po. Invisible po yun, hindi mo nakikita. Eh pero para wag kang matalo, nagdi-deploy naman ng Diyos ng espiritu rin. Salamat sa Diyos. Basahin mo yung 37:4 ng awit. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. O, nakita nyo, meron pala namang mga anghel na sinusugo ang Diyos para magsanggalang. Eh kung wala yan, alam nyo mga kapatid, talo tayo. Bukod sa anghel na tagapagsanggalang, mabubuting espiritu, meron pa tayong isa, kapatid na Luz. Alin po yun? Yung nasa Roma 8:26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin sa mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Kaya bukod sa mga espiritong mga anghel, meron pang Espiritu Santo, pampatibay naman sa ating kahinaan. Eh, alisin mo yan, talo tayo. Ang daing mga demonyo. Kapatid na Luz, napakarami niyang mga demonyo na yan. Kung walang Espiritu namang tutulong, ngayon, ganito ang ibig ko sabihin, Sis Luz, kaya ako pinapabasa sa iyo yan.
Nai-imagine mo ba na bawa 1,000 espiritu ni Satanas nakaabang dun sa may labas ng coordinating center? Ano? O Opo. kaya dun sa North Expressway, ipapahama ka. Nagbibiyahe yung mga anak ng Diyos. Merong masasamang espiritong nagtatrabaho. Pinaantok yung driver o kaya yung driver pinagyabang, babanggain ka ngayon. Kung walang espiritu ng Diyos ng mga anghel, paano ka ngayon? Di kawawa ka. Totoo po. Kaya maintindihan mo ngayon, pagka pala may masasamang gagawin yung masamang espiritu, magsusugo naman ang Diyos ng mga anghel. Ano mangyayari? Hindi ba laban yon, kapatid na Luz? Totoo po. Talaga po. Maggigyera po sila dahil siyempre lalaban yung mga anghel ng Diyos. Kaya nga may nangyayari, wala kang malay. Hindi mo namamalayan, may nangyayari pala sa paligid mo na hindi mo nakikita. Yung laban ng masama't mabuti. Miski nga sa pagkatao mo, nandun yun kuminsan May magsasabi sa'yo, sige, gawin mo yan, masarap yan, masarap. Meron naman nagsasabi sa'yo, wag, masama yan. Nagtatalo sa loob mo, 2 diwa o espiritu. Sige na, wag ka nang dumalo, tuloy-tuloy mo na, lumaban ka na lang. Tutal, ikaw nakagawa na ng kasalanan, tuloy-tuloy mo na. Sabi naman ng isang espiritu, wag, magsisi ka. May pagkakataon ka pa. Ganun Kaya may laban yan Sa isip mo, sa puso mo, sa paligid mo, may paglalaban o may classes, may encounter ang mga masasamang espiritu at ang mabubuting espiritong galing sa Diyos. Makita niyong may daigdig ng mga espiritu, mga kapatid, napakaraming espiritu niyan, yung masasamang espiritu. Sa isang tao, merong 7 Opo. 8:2 ng Lucas. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya ay 7 demonyo ang nagsilabas. Ano po? Ilan, Sis Luz? 7 demonyo po ang lumabas kay Maria Magdalena. Isang tao lang yan, may 7. Tama? Tama po. O meron naman dito, hindi 7 lang. Basahin natin ang 12 ng Mateo, 43. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyaon kaysa una. Gayon din Nakita mo? O ilan ang espiritu ngayon dyan sa tao na yan? 8 po. 8 na. Kay Maria, 7. Dyan, 8. Tingnan mo naman dito sa isa. Sa 5:9 hanggang 13 ng Marcos. At tinanong niya siya, anong pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Yung pulutong, sa Bibliang Ingles, legion yun, legion. Sa Bibliang Griego, ang nakalagay doon sa legion ay legion, from a Latin origin that is a Roman regiment, figuratively a legion. Alam mo ba kung gaano karami ang isang legion? Kumbaga sa army, pag legion, eto yon. Pakibasa mo. Ilagay po natin.
Ayan. A legion, a body of soldiers whose number differed at different times. And in the time of Augustus, seems to have consisted of 6,826 members, or 6,100 foot soldiers, and 726 horsemen. Pagka pala sinabi legion, hanggang 6,000 pala yan, merong bilang. Kaya yung legion o yung pulutong ng masasamang espiritu, marami sila. Ano nangyari? Tuloy natin. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. Yung baboy, 2,000. Nung pumasok yung masamang espiritu na pulutong, lunod lahat yung baboy. Ibig sabihin, kung di nga ako, halimbawa, yung isang legion 6,000, bawat sa isang baboy, mahigit sa isang pumasok. 2,000 lang yung baboy Siguro, hindi komportable yung baboy. Hindi siya komportable, hindi siya sanay doon. Ang nararamdaman ng baboy, kaiba. Nagpunta na lang sa dagat, nagpakalunod. Mamatamisin ko pang mamatay. Kesa sa ikaw ay maging tahanan mo ako. Sabi siguro ng baboy. Pero yung tao, napakatagal na panahon. Nakatahan sa kanya yung masasamang espiritu. Kaya makikita nyo mga kapatid, ang daming espiritu sa paligid, Diyan sa convention center. Nako, marami diyan. Yung mga nagtatanim ng kampi-kampi, yung iba pinapatulog kayo, yung iba nandiyan sa mga opisina ng DX-man, makidadal-dal-dal diyan para manira. Marami diyan masasamang espiritu, liligid-ligid. Yung iba nasa copy. Yung iba na kung saan-saan nandyan para gumawa ng masama ang kapatid. Ingat kayo mga kapatid, sana aware tayo, sana mayroon tayong kamalayan na nag-aawayan ng masasamang espiritu at mabubuting espiritu na nagtatanggol at nagbabantay sa mga anak ng Diyos. Wala tayong kamalay-malay, may away na nangyayari, mga kapatid. Sana matuto tayo ng katotohanan na saan man tayo bumaling, nanganganib tayo kung wala tayong kasamang Diyos at kasamang Espiritu ng Diyos, manganganib talaga ang kaligtasan mo, kapatid. Dahil napakaraming masasamang espiritu. Kung pumasok sa tao, 7-7, 8-8. Kita nyo yan, mga kapatid? Pero alam nyo, meron din namang mabubuting espiritu. Asan naman yung mabubuting espiritu? Yung kasing masasamang espiritu, nasa kalaliman, nasa lupa, at saka nasa mga kaitaasan. Sakop nila, ilalim, ibabaw, kataasan. Yung mabubuting espiritu, asa naman sila? Basahin natin ang Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ang espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nasa langit naman, nasa Diyos. Actually, nasa kamay ng Diyos yung mga yun sa 12 Gs ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ngayon,
yung mga espiritong masasama, saan ang gagaling? Bakit dumadami? Di mo ba natatanong yun? Ba't dumadami yun? Yun nga po, Brad Eli. Bakit dumadami po sila? Parami ng parami yung masama. Ibig sabihin, parami ng parami din yung mga espiritu na masama. Basahin mo ang Apokalipsis 12:7 hanggang 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kakampi ang Diablo, Sis Luz? May kakampi po siya. O ede, maaaring kaya dumadami yung masamang espiritu. Hanggang ngayon, may nahihikayat si Satanas. Tama. Hindi mo ba nabasa? Ang matandang ahas dumadaya sa buong sanlibutan. Ang tinutukoy dyan na sanlibutan, universo, Sis Luz. Opo. Kaya ngayon, maaaring nakakadaya siya ng mga anghel, nagiging kakampi niya na gumawa ng masama. Dumadami ng dumadami masasamang espiritu. Sis Luz. Totoo po yun. May mga nakukuha po siyang kakampi. Ngayon, bukod sa mga sa mga anghel na nakukuhang ni Satanas na recruit para maging masasama, alam mo pa kung saan pwedeng manggaling ang masasamang espiritu? Saan pa po? 7:1 ng 2 Korinto. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Tanungin kita, Sis Luz, narurumhan ba ang espiritu? Narurumihan po. Yung espiritu ng tao, narurumihan ba? Narurumihan po. Kaya sabi ni Pablo, maglinis tayo ng karumihan ng laman at ng espiritu eh. Yung palang espiritong nasa atin na espiritong galing sa Diyos, pwede palang yun ay mapasama rin, Sis Luz. Paano po napapasama? Sa pamamagitan ng mga gawaing masasamang inuudyok ni Satanas, nadurumihan ng ating espiritu. Halimbawa, dalaga. Nakaranas na ng karanasan na sa lalaki. Yung kanyang espiritu, narurumihan na eh. Basahin mo yung unang Korinto 7 at 34. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya ay maging banal sa katawan at sa espiritu man. Yung palang dalaga, pag nagsusumakit sa bagay ng Panginoon, nagiging banal sa katawan at pati sa espiritu. Pag nakaranas na may asawa at naging playgirl na, sumasama na yung espiritu, kagaya ng mga nagpapatutot na. Ngayon, yung mga taong yan, masama na espiritu. O magkakaroon ng karagdagan ng masasamang espiritu sa daigdig ng mga espiritu. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Yan namang mga yan, pag namatay, hindi naman babalik ang espiritu sa Diyos dahil masama na eh. Napasama na yung espiritu eh. O nadadagdagan yung masasamang espiritu, Sis Luz? Totoo po. Kaya po pala dumadami sila. Kasi bukod sa mga espiritong anghel na napasasama ni Satanas na dadaya,
yung mga tao rin namang nadaya ni Satanas na pasamarang espiritu, karagdagan pa rin yun sa daigdig ng masasamang espiritu. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Dati po, Brad Eli, yung espiritu na yon, nung galing sa Diyos yun, mabuti po yun. Pero nung... Ng Diyos, parang anghel din. Nung gawin ng Diyos ang anghel, mabuti naman yung mga anghel eh. Pero sumama sila, naging mga demonyo, naging masasamang espiritu, di ba? Opo. Ano ng mga tao, pag napasama ka ni Satanas, yung espiritu mo nagagawa niyang masama rin. Nagiging para ka ng demonyo. Dahil... Alam mo ba ang isang bagay na dapat maintindihan ng kapatid, Sis Luz? Ano pa po? Tungkol dyan sa daigdig ng mga espiritu, basahin mo yung unang Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong na... Ano yung sabi dyan? Ano yung sabi dyan, Sis Luz? Sabi po, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ayan. Basahin mo naman ang ikalawang Tesalonica 2:7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Anong hiwaga ang napagbasa mo ngayon, Sis Luz? Yung isa po, hiwaga ng kabanalan. Samantalang isa naman, hiwaga ng kasamaan. Ayon. Dalawa pala ang hiwaga na dapat nating maintindihan, mga kapatid. Hiwaga ng kabanalan, yung isa naman hiwaga ng kasamaan. Ang hiwaga, kung hindi mo alam, maaaring wala kang kamalay-malay, may hiwaga ng kabanalan, may hiwaga ng kasamaan. Para malaman natin anong ginagawa ng Diyos, Sis Luz. 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Nakita mo, sa inyo ang wika, pinagkakaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, dapat alam natin may dalawang hiwaga. Hiwaga ng kasamaan, hiwaga ng kabanalan. May daigdig po ng mga espiritu. Maraming hiwagang nakabalot sa daigdig ng mga espiritu. Nasa paligid-ligid natin. Mga kapatid, ganito. Makinig kayo lahat. Hindi ba pagka tayo gumagawa ng masama, itinatago natin sa paningin ng kapwa? Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Alam mo kung ano ang nag-uudyok sa ating itago yun? Ano po ba? Dalawang bagay. Ano po yun? Kahihiyan, Opo. dahil kahiya-hiya yung ginagawa mo, ayaw mong mapahiya, o kaya kasamaan. Yun pong dalawa. Dahil, merong mga tao, hindi gumagawa ng masama, hindi naman sila nahihiya na, kaya ginagawa na nila ng lantaran. Naintindihan mo? Opo. Naintindihan po namin. Ganun po. Meron naman tao, ikinahihiya niya yung gawang masama, kaya itinatago niya pag alam niyang masama ang ginagawa niya. Tama? Tama po. Para sa mga kapatid sa Diyos, tandaan niyo kahit itago natin, malaking kahihiyan ang ating ginagawa. Halimbawa, may 1,000 bantay ka na mga anghel. Merong 1,000 mga demonyong nakabasid. Tama? Tama po. Nagnanakaw ka. Palagay mo ano nangyayari sa daigdig ng mga espiritu?
nanonood po sila sa'yo. Tapos, ayun, nagtatalo po doon dahil tiyak sasabihin ng mga masasamang espiritu, oh, tingnan mo yan, nagnanakaw. Ito naman ngayong mga bantay mo, nahihiya din po sila. Dahil Pinapahiya mo yung mga bantay mo sa mga demonyo. At higit sa lahat, nagdudulot ka ng kahihiyan sa Diyos, sa daigdig ng mga espiritu. Actually nga, kahit hindi mo pa ginagawa, nakikita ng Diyos yung puso mo, nag-uumpisa ng malungkot ang Diyos eh. Halimbawa, yung asawa ng may asawa, kinukuha mo, inaagaw mo. Islus, no? Opo. Hindi alam nung asawa mo. Yung asawa mo, lang kamalay-malay. Pero may malay ba ang daigdig ng mga espiritu na meron kang kasamang babaeng hindi mo asawa at maaari kapatid pa nung asawa mo sa laman? Nakatago kayo dun sa asawa mo pero nakikita ng daigdig ng mga espiritu. Ano kaya nangyayari dun sa mga anghel at saka dun sa mga demonyo? Di kaya nagtatalo yung mga yon? O, tinan mo. Yan, o. Tinan mo yung miyembro mo. Tinan mo yung binabantayan mo. Nang bababae na. O. Sasabihin siguro ng mga anghel naman ng Diyos. Kasi tinutukso ninyo eh. Mga walang niya kasi kayo eh. O, di away na yon, si Luz. Totoo po yun. Tayo ngayon ang binabantayan. Opo. Ang iglesia kasi, binabantayan ng lahat ng mga may pangmalay. Ang sabi ni Pablo, naging panoorin kami ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Napakaraming mga matang nakakakita sa isang Kristiyano. Mga anghel, ang sanlibutan at mga tao. Yung mga demonyo, nakamasid yun. Nakaabang palagi sa mga lingkod ng Diyos yun. Sana ma-realize natin, kaya nga hindi tayo dapat gumawa ng masama kahit walang taong nakakakita. Kasi may nakakakitang mga anghel, mga demonyo at Diyos. Islos, nakikita mo ba yung punto ko ron? Opo, nakikita po namin na kahit hindi nga po nakikita ng tao, may mga espiritong nakakakita doon. Nakikita ng mga anghel ng Diyos, nakikita ng mga kalabang mga demonyo, at higit sa lahat, nakikita po ng Diyos yun. Kahit hindi... Nakapagdudulot tayo ng sama ng kalooban sa Diyos, sa mga kasalanang sadya nating itinatago at ginagawa, sa paningin ng Diyos at ng mga espiritu. Iyon ang dapat nating maintindihan. Kaya, sana makipag-cooperate tayo sa Espiritu ng Diyos, makipagtulungan tayo sa Espiritu ng mga anghel ng Diyos na ilililigtas nila tayo para wag tayong makagawa ng mabibigat na kasalanan. Tulungan natin sila na kahit walang nakakakitang tao, wag tayong mandaya o magpasama o magtaksil sa asawa, o kaya'y gumawa ng kasamaan laban sa kanino man. Naintindihan mo na yon, Sis Luz? Opo, naintindihan po namin. Mayroong daigdig ng espiritu na dapat tayong magkaroon ng kamalayan. May nangyayaring paglalaban, ipinagtatanggol tayo. Kung ipinagtatanggol tayo ng mga anghel ng Diyos, tayo mismo naman ang nagpapakasama sa ating sarili. Di kaya tayo iwanan nila, Sis Luz? Yun nga po ang nakakatakot doon dahil pagka inabuso na natin ng inabuso, nabuisit na sa atin, baka po tayo iwanan, hindi na tayo ipagtanggol. Kawawa po tayo. You are left by your own. On your own. You are left on your own. Naiwang ka ng mag-isa kasi, kung ikaw binabantayan para ipagsanggalang kasama-sama, ikaw naman ang naghahanap ng kasamaan, ikaw naman ang sumasadyang gumawa ng masama, magnanakaw ka talaga, di ka madisiplina ng aral, mang-aagaw ka ng asawa ng may asawa, lapastangang kang anak sa magulang, magulang kang abandonado,
ikaw man ang magbabantay, matatamad ka na rin siguro, no? Islo? Opo, totoo po yun. Magsasawa. Sana nare-realize natin yung bagay na ito, mga kapatid. Maraming konsekwensya na hindi natin naiintindihan, pero magkaroon tayo sana ng kamalayan sa daigdig ng mga espiritu para alam natin kung paano tayo kikilos. May nakamasid na mga mata, may nakamasid na mga bantay, mga anghel ng Diyos, at mayroong nakamasid na anghel ng demonyo na nakaredy lagi para tayo idamay at ipahamak.